Sa bawat hibla ng sinulid na dumaan sa butas ng karayom, may kalakip na pag-ibig na hindi nasusukat ng salapi. Ngunit sa gabing ito, ang pag-ibig na yon ay naging lason na dahan-dahang uubos sa huling hininga ng katuwiran ni Felisa. Iligpit mo na ang matandang yan, Federico. Hindi na siya nababagay sa bahay na ito. Isang pirasong papel na lang ang kailangan nating mapirmahan niya. At sa wakas, mapapasa atin na ang buong ari-arian. Ang kailangan lang natin ay itapon siya sa isang nursing home kung saan hindi niya tayo mapapahiya sa harap ng mga kaibigan natin. Ang boses ni Isabela ay parang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan at puno ng kasakiman. Sinundan ito ng isang pamilyar na tunog, ang pag-aling-awngaw ng baso ng sampanye na nag-uumpugan, isang pagdiriwang para sa isang tagumpay na ninakaw mula sa sariling ina. Sa labas ng pinto, nakatayo si Felisa. Ang kanyang mga kamay, natadtad ng mga bakas ng tusok ng karayom at kalyo mula sa 3 gabing walang tulog, ay mahigpit na nakayakap sa isang maningning na puting tela. Ito ang belo at bestida ng kasal na kanyang tinapos para sa kanyang apo, isang obra maestra na binuo niya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya upang makatipid ang kanyang anak sa gastusin. Ang bawat borda ng perlas ay simbolo ng kanyang sakripisyo, ng kanyang mga panalangin para sa kaligayahan ng pamilyang akala niya ay nagmamahal din sa kanya. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa silid ay tila mga martilyong nagpapabagsak sa kanyang mundo. Masyado na siyang ulyanin, Federico. Dagdag pa ni Isabela na may halong pangungutya. Look at that wedding dress she's making. Masyadong luma ang disenyo. Parang basahan. I already ordered a gown from Paris for Beatrice. Hindi natin kailangan ang mumurahing gawa ng isang matandang halos hindi na makakita. Hinihintay ni Felisa ang pagtatanggol ng kanyang anak. Isang salita lang. Federico, sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mong hindi mo ako itatapon. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na buntong hininga ng kanyang panganay. Alam ko, Isabela, gagawin natin ang dapat. Masyado na siyang pabigat sa karir ko. Bukas, kapag dinalhan mo siya ng tsa, siguraduhin mong mapapirma mo na siya sa mga dokumento. Sabihin mo na lang na para iyon sa kanyang medical insurance. Sa sandaling iyon, ang puting bestida na yakap-yakap ni Felisa ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga bisig. Wala itong ingay na nilikha ng lumapag sa sahig, ngunit para kay Felisa ang pagbagsak na yon ay kasing lakas ng isang gumuho na bundok. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. At ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot at mahirap langhapin. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 40 taon, ang paglalabada, ang pagtitiis sa gutom upang mapagtapos ang mga anak, ang pagpapanatili sa dangal ng mansyong ito, ay binaliwala sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanyang anak, ang batang dati ay pinatutulog niya sa kanyang mga bisig, ay handa na siyang ituring na basura. Nanginig ang kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang mga figura sa likod ng pinto ay naging mga anino na lamang ng mga taong hindi na niya kilala. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging isang pisikal na bigat na tila dinudurog ang kanyang mga buto. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ng malamig na pader. Ang bahay na itinayo niya sa pamamagitan ng bawat tahi ng karayom ay tila nagiging isang malaking kulungan na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng karangyaan at kasinungalingan. Ito ba ang kabayaran sa isang buhay na ibinigay ko ng buo? Ang itapon sa dilim ng mga taong binigyan ko ng liwanag? Nakatayo doon si Felisa, mag-isa sa madilim na pasilyo, habang ang halakhak ng kanyang mga anak ay patuloy na umaalingaw-ngaw.
Isang malupit na paalala na sa mundong ito, ang utang na loob ay madalas na sinusulat sa tubig, habang ang kasakiman ay nakaukit sa bato. Ang bawat hakbang ni Felisa sa pasilyo ng mansyong iyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang mga paa. Ang umagang sumunod sa gabi ng pagtataksil ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang mas malalim na anino ng kawalan ng pag-asa. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging malapot, amoy alikabok, at amoy ng mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling muebles. Dahan-dahan siyang lumapit sa teleponong nasa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Ang kanyang mga daliri na pilit pinatitigas ng determinasyon ay nanginginig habang pilit na inaabot ang handset. Gusto niyang tawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Minda. Gusto niyang marinig ang isang boses na hindi puno ng lason. Ngunit nang itapat niya ang telepono sa kanyang tainga, tanging katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Walang tono, walang buhay. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo, Mama. Ipinaputol ko na ang linya. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang mula sa itaas ng hagdanan. Matalim at puno ng kapangyarihan. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy ay tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan ng silid. May hawak siyang baso ng sariwang juice. Ang kanyang mukha ay nakasuot ng isang pekeng ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang malamig na mga mata. Masyado ka nang madaling ma-stress, Mama. Sabi ng doktor, ang radiation daw mula sa mga gadgets at ang ingay ng mga tsismosa sa labas ay hindi nakakatulong sa inyong kondisyon. We decided to give you a digital detox. Mas makakabuti ito para sa iyong isipan. Pagpapatuloy ni Isabela habang inilalapag ang baso sa harap ni Felisa. Isabela, bakit niyo ginagawa ito? Bahay ko ito. Karapatan kong makipag-usap sa kahit na sino. Mahinang sagot ni Felisa, ang boses niya ay gumaralgal dahil sa kaba at pait. Eksaktong bumaba si Federico mula sa kanilang silid, nakasuot ng plansadong polo, handa nang umalis para sa trabaho. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang relo. Tila ba ang bawat segundo na kasama ang sariling ina ay isang abala sa kanyang mahalagang buhay. Federico, anak. Tawag ni Felisa. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Tumigil si Federico ngunit hindi lumingon. Mama, makinig na lang kayo kay Isabela. Para sa inyo rin ito. Masyado na kayong napapagod at ang pagiging ulyanin nyo ay nagdudulot na ng gulo sa pamilya. Stay in your room, relax. Kami na ang bahala sa lahat. Ngunit ang mga dokumentong yon, Federico, narinig ko kayo kagabi. Doon pa lamang lumingon si Federico, ang kanyang mukha ay biglang naging matigas. Ang narinig mo ay ang pag-aalala namin sa iyo. Ang mga dokumentong yon ay para masiguro na hindi mapupunta sa kung saan-saan ang pinaghirapan namin kapag dumating ang araw na hindi mo na talaga kaya. Don't make it difficult for us, Mama. Umalis si Federico nang walang kahit isang halik o yakap. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng pagkabilanggo. Maghapon nananatili si Felisa sa kanyang silid, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Napagtanto niya na ang bawat sulok ng bahay na itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang pawis at dugo ay isa-isa nang kinukuha sa kanya. Ang mga dingding na dating nagbibigay ng init ay tila nagiging malamig na rehas. Nang sumapit ang hapon, sinubukan niyang lumabas ng bahay upang kumuha ng sariwang hangin sa hardin. Nais niyang makita ang mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Ngunit nang hawakan niya ang doorknob ng malaking pintong kahoy sa harap, hindi ito gumalaw. Sinubukan niya ang susi sa kanyang bulsa, ngunit hindi ito pumasok sa butas. Ang mga kandado ay pinalitan. Mula sa bintana, nakita niya si Isabela na nakatayo sa labas. May kausap sa telepono habang nakatingin sa kanyang direksyon. Ang nangiti sa mga labi ng kanyang manugang ay tila isang tagumpay ng isang mandaragit na sa wakas
ay nakulong ang kanyang biktima. Lumapit si Felisa sa bintana. Idiniit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Nakita niya ang malaking gate ng kanilang mansyon, ang gate na dating laging bukas para sa mga nangangailangan, na ngayon may bago at makapal na kadena. Naramdaman ni Felisa ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang simula ng isang mapait na katotohanan. Ang kanyang mansyon, ang kanyang tahanan, ay hindi na sa kanya. Siya ay isa ng bilanggo sa loob ng sariling palasyo, isang reyna na tinanggalan ng korona at ipinatapon sa gitna ng sariling kaharian. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay muling humawak sa retaso ng puting tela ng bestida ni Beatrice na nailigtas niya mula sa pasilyo. Hinigpitan niya ang hawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa katahimikan ng silid, tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang naririnig. Bawat pintig ay tila isang babala. Paano niya malalabanan ang mga kaaway na nasa loob mismo ng kanyang tahanan? Paano siya makakatakas kung ang mga taong dapat ay proteksyon niya ang siyang mismong bumubuo ng kanyang mga rehas? Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho. Iniwan si Felisa sa gitna ng kadiliman, habang ang tunog ng susi na pumipihit sa labas ng kanyang pinto ay nagbigay ng huling kumpirmasyon. Sa gabing ito, hindi na lamang ang kanyang kalayaan ang kinuha, kundi maging ang kanyang pag-asa. Ang bawat bulong ay tila mga anay na dahan-dahang nanginangat-ngat ang dangal ni Felisa, hanggang sa ang tanging maiwan ay ang marupok na balat kayo ng isang katotohanang binaluktot ng kasamaan. Sa loob ng ilang araw, ang mansyong dati ay bukas sa lahat ay naging isang isla ng katahimikan, at si Felisa ang nag-iisang naninirahan sa gitna ng isang dagat ng kasinungalingan. Mula sa bintana ng kanyang silid, sa ikalawang palapag, natanaw ni Felisa si Aling Nena, ang matagal na niyang kaibigan at kapitbahay na naglalakad sa kalsada, dala ang mga pinamili. Ang puso ni Felisa ay tumalon sa pag-asa. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang ipaalam sa labas ang nangyayari sa loob ng mga pader na ito. Dahan-dahan niyang pinihit ang trangka ng bintana. Ang tunog ng tuyong kahoy na nagkikiskisan ay tila isang babala sa kanyang mga pandinig, ngunit hindi siya tumigil. Nang bumukas ito ng bahagya, pumasok ang mainit na hangin ng Maynila, dala ang amoy ng usok at ang kalayaan na pilit na ipinagkakait sa kanya. "Nena! Aling Nena!" Tawag ni Felisa. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. "Nena, tulungan mo ako. Hindi nila ako pinalalabas. Nena." Tumigil si Aling Nena at tumingin sa paligid, tila naghahanap kung saan nagmula ang boses. Ngunit bago pa muling makasigaw si Felisa, naramdaman niya ang isang mahigpit at malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Hinaltak siya pabalik sa dilim ng silid. "Mama, ano ba itong ginagawa mo? Bakit ka sumisigaw? Nakakahiya sa mga kapitbahay." Ang boses ni Isabela ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi hinayaan ni Isabela na makapagsalita si Felisa. Mabilis siyang lumapit sa bintana at lumingon sa ibaba. Suot ang isang malungkot na mukha. "Aling Nena, pasensya na po kayo. Ang biyenan ko po." Umatake na naman ang pagiging ulyanin. Akala niya yata ay nasa palengke siya. "Pasensya na po talaga. Hindi na namin alam ang gagawin sa kanya." Nakita ni Felisa mula sa likuran ni Isabela kung paano napailing si Aling Nena. Ang mukha ng kanyang kaibigan ay napalitan ng awa at takot. "Ganoon ba, Isabela? Sayang naman si Maring Felisa. Napakabuti niyang tao noon, hindi ko akalain na aabot sa ganito ang isipan niya." "Opo, Aling Nena. Kung alam niyo lang ang hirap namin ni Federico. Minsan ay nagiging agresibo pa siya at nananakit. Kaya pasensya na po kung hindi muna namin siya mapalabas. Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya o sa ibang tao." Dagdag pa ni Isabela.
habang dahan-dahang isinasara ang bintana at muling itinitirik ang trangka. Nang masiguro ni Isabela na nakaalis na si Aling Nena, hinarap niya si Felisa. Ang maskara ng pagiging mabuting manugang ay biglang nalaglag. "Huwag mo nang uulitin yon. Matanda ka. Walang maniniwala sa'yo. Sa tingin nila, isa ka na lang baliw na naliligaw sa sariling bahay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay siyang magiging katotohanan nila. Wala kang kakampi rito." Napaupo si Felisa sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Mas masakit pa sa pisikal na pananakit ang marinig ang sariling kaibigan na paniwalaang wala na siyang katuwiran. Ang bawat bulong ni Isabela sa mga kapitbahay ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao sa mata ng lipunan. "Federico, nasaan ang anak ko?" Bulong ni Felisa sa gitna ng kanyang paghikbi. Si Federico, masyado siyang busy sa pagkita ng pera para pambayad sa nursing home mo. Huwag mo siyang hanapin dahil maski siya, pagod na sa mga drama mo. Sabi ni Isabela bago tuluyang lumabas at ilak ang pinto mula sa labas. Naiwan si Felisa sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang silid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng mga orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang hakbang palayo sa mundo ng mga buhay. Tumingin siya sa salamin at hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Isang babaeng mukhang pagod, wasak, at tila totoo ngang nawawala na sa sarili. Sa sandaling iyon, isang anino ang dumaan sa harap ng kanyang pinto. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya sa maliit na siwang sa ilalim. Ang takot at pag-aalinlangan ay naroon, ngunit bago pa man makapagsalita si Felisa, ang aninong yon ay mabilis na naglaho. Sino ang makikinig sa isang taong ang bawat salita ay itinuturing na lamang na guni-guni? Sino ang maniniwala sa isang inang itinakwil ng sariling dugo sa ilalim ng maskara ng pagmamahal? Nang muling sumulyap si Felisa sa labas, nakita niya si Aling Nena na lumingon muli sa kanilang mansyon. Ang tingin nito ay puno ng matinding awa. Ang uri ng awa na ibinibigay sa isang taong wala ng pag-asa, sa isang taong itinuturing na ng lahat na patay na, kahit humihinga pa. "Mama, kung hindi niyo ako tutulungan, baka bukas wala na kayong bunsong anak. Mas gusto niyo bang makita akong nakasilid sa kabaong kaysa pirirmahan ng kapirasong papel na yan?" Ang boses ni Fabian ay puno ng panginginig. Isang tunog ng desperasyong tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng madilim na silid ni Felisa, lumuhod ang kanyang bunsong anak sa paanan ng kanyang kama. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga tuhod, tila isang batang humihingi ng patawad pagkatapos ng isang malaking pagkakamali. Dahan-dahang idinilat ni Felisa ang kanyang mga mata. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang lumang litrato ni Fabian nung ito ay sanggol pa lamang. Isang alaala ng panahon na ang tanging kailangan ng kanyang anak ay ang kanyang yakap at gatas. Ang kabalintunaan ng sandaling iyon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Habang hawak niya ang imahe ng kawalang malay ng kanyang anak, ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ginagamit ang sariling buhay bilang panakot upang makuha ang huling piraso ng kanyang pagkatao. "Fabian, ang bahay na ito ang tanging pamana ng inyong ama." Mahinang simula ni Felisa, ang kanyang boses ay parang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. "Dito kayo lumaki. Dito ko ibinuhos ang bawat sentimo ng aking pinaghirapan. Pero mama, iba na ang panahon ngayon." Bulyaw ni Fabian, bagamat mabilis din niyang ibinalik ang tono ng pagsusumamo. "Ang mga nagpapautang sa akin, hindi sila nakikipagbiruan. Pinagbabantaan nila ang buhay ko. Hindi ba sapat na sakripisyo ang ibigay ang bahay na ito para iligtas ang sarili mong dugo? Nasaan ang sinasabi mong pagmamahal? Nasaan ang utang na loob na dapat ay ibinibigay mo rin sa amin bilang mga anak mo?"
Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na biglang pumulupot sa leeg ni Felisa. Sa kulturang kinalakihan niya, ang magulang ay dapat laging handang mamatay para sa anak. Ngunit nararamdaman niya ang isang kakaibang hapdi. Ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang pagmamahal ay ginagawang sandata laban sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkukulang bilang isang ina kahit na alam ng kanyang isip na siya ay niloloko lamang. Sinasabi ni Isabela na ulyanin na kayo, Mama. Pagpapatuloy ni Fabian habang pinupunasan ang kanyang mga mata na tila may luha. Baka ito na ang huling pagkakataon na makagawa kayo ng matuwid. Pirirmahan niyo lang itong dokumento ng pagbebenta, mababayaran ang utang ko, at maililigtas niyo ako. Hindi ba iyon ang tungkulin ng isang ina? Naramdaman ni Felisa ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa pluma na inilapag ni Fabian sa ibabaw ng kama. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng pagtutol, ngunit ang bigat ng obligasyon at ang takot na baka totoo ang banta ni Fabian ay nagpaparalisa sa kanya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan tanging ang mabigat na paghinga ni Fabian ang naririnig. Sa gitna ng dilim, napansin ni Felisa ang isang maliit na detalye, isang mamahaling relo na kumikinang sa bisig ni Fabian habang nakaluhod ito. Isang relong hindi kayang bilhin ng isang taong baon sa utang at malapit ng mamatay. Ang kinang ng ginto sa ilalim ng malamlam na ilaw ay tila isang kidlat na nagbigay ng panandaliang linaw sa kanyang naguguluhang isipan. Iwan mo muna ang papel dito, Fabian. Bulong ni Felisa, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Pag-iisipan ko, magdarasal ako. Mama, wala na tayong oras, reklamo ni Fabian. Ang inis ay dahan-dahang lumalabas sa kanyang boses. Ngunit nang marinig niya ang mahinang hilik ni Felisa, na tila ba nakatulog na ito sa sobrang pagod, padabog siyang tumayo. Inayos ni Fabian ang kanyang polo at lumabas ng silid. Hindi niya alam na ang kanyang ina ay nakikiramdam sa bawat tunog ng kanyang pag-alis. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, dahan-dahang idinilat ni Felisa ang kanyang mga mata. Wala na ang mga luha ng pagkalito. Ang tanging naiwan ay ang malamig na liwanag ng pagtuklas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Idinikit ang kanyang tainga sa kahoy. Mula sa pasilyo, narinig niya ang mahinang tawanan ni Fabian at Isabela. Ang galing mong umarte, Fabian. Akala ko talaga ay maiiyak ka na. Sabi ni Isabela, ang boses nito ay puno ng pangungutya. Siyempre naman, alam mo namang mahina ang loob ni Mama kapag ako na ang nagmakaawa. Konti na lang, pipirma na yon. Ang relong ito, isang down payment pa lang ito mula sa mga buyer. Kapag nakuha na natin ang buong halaga, hindi na natin kailangang magtiis sa amoy ng matandang yon. Ang bawat salita ay tila isang kuko na kumakamot sa puso ni Felisa. Ang kanyang bunsong anak, ang kanyang sanggol, ay ibinebenta, ang kanyang huling hantungan para sa isang pirasong alahas. Ang utang na loob na kanilang ipinupukol sa kanya ay hindi pala isang banal na tungkulin, kundi isang masikip na siyang-syik na sadyang ginawa upang sipsipin ang bawat natitirang patak ng kanyang buhay. Nabalik ang diwa ni Felisa nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang ni Federico. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kama at nagkunwaring natutulog, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang malaking sunog na hindi na kayang apulahin. Sa gabing ito, namatay ang huling bahagi ng Felisa na bulag sa pagmamahal. Sino ang tunay na may utang na loob? Ang ina na ibinigay ang lahat o ang mga anak na ang tanging nais ay kunin pati ang huling hininga ng kanilang pinagmulan? Habang ang katahimikan ay muling bumabalot sa silid, isang maliit na tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas ang muling narinig. Nakulong na naman siya
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang mga rehas ang kanyang tinitingnan, kundi ang paraan kung paano niya ito dahan-dahang wawasakin. Ang luma at kinakalawang na pirasong ito ng bakal ay hindi na nababagay sa kinabukasan ng pamilyang ito, Mama. Itatapon na namin ito kasama ng lahat ng iyong mga guni-guni. Ang boses ni Isabela ay umalingaw sa pasilyo, kasing lamig ng hanging nanggagaling sa paparating na bagyo. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ni Feliza, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng dalawang lalaking inutusan niyang pumasok sa silid. Ang kanilang mga kamay ay bastos na humawak sa lumang makinang panahi na nasa sulok. Ang makinang naging saksi sa bawat luha, bawat pangarap, at bawat sentimo na nagpalaki sa kanyang mga anak. Napatayo si Feliza mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang kahoy na katawan ng makina. Isabela, huwag. Ito na lang ang natitira sa akin mula sa inyong ama. Dito ko kinuha ang pampaaral niyo ni Federico. Huwag niyo itong kunin. Ngunit parang wala siyang kausap. Isang tango lamang mula kay Isabela at marahas na hinila ng mga lalaki ang makina. Ang tunog ng mga paa ng makina na kumakaladkad sa sahig ay tila isang mahabang tili ng pagdurusa na nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa ni Feliza. Ang bawat gasgas sa sahig ay tila sugat na idinaragdag sa kanyang puso. Masyado na itong maingay, Mama, at amoy langis na luma. Nakakasira sa imahe ng mansyon na ipapakita natin sa mga bibili. Muling sabi ni Isabela, sabay talikod. Sumunod si Feliza. Kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod, nakita niya kung paano binuhat ng mga lalaki ang makina pababa ng hagdanan. Ang bawat hakbang nila ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Nang makarating sila sa pintuan ng harap, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan at ang pagngangalit ng hangin. Walang pasintabi, binitiwan ng mga lalaki ang makina sa gitna ng maputik na bakuran. Ang tunog ng bakal na humampas sa basang lupa ay tila ang huling pagtibok ng isang pusong pinatigil ng karahasan. Ang pinto ng mansyon ay marahas na isinara ni Isabela. Iniwan si Feliza na nakatingin sa salamin ng pinto, habang ang ulan ay dahan-dahang binubura ang anyo ng kanyang pinakamahalagang pag-aari sa labas. Hindi na nag-isip si Feliza. Gamit ang kanyang huling lakas, pinihit niya ang trangka at lumabas sa gitna ng unos. Ang malamig na tubig ay agad na tumagos sa kanyang manipis na duster, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang mga anak ay handang itapon ang kanyang kasaysayan sa putikan. Lumuhod siya sa harap ng makina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa basang bakal, pilit na pinupunasan ang putik na tumatalsik dito. Ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa ingay ng ulan na humahampas sa bubungan. Patawad, patawad. Bulong niya sa hangin, tila kinakausap ang kanyang yumaong asawa. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang kanyang kamay ay may nakapang isang matigas na bagay sa ilalim ng kahoy na bahagi ng makina. Isang maliit, lihim na compartment na siya lamang ang nakakaalam. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumasok sa siwang at naramdaman ang isang plastik na nakabalot. Isang pakiramdam ng kuryente ang dumaan sa kanyang sistema. Mula sa bintana sa itaas, nakita niya ang anino ni Isabela na nakatingin sa kanya. May hawak na baso ng alak, tila pinapanood ang isang palabas ng isang matandang baliw sa ilalim ng ulan. Ngunit hindi alam ni Isabela na sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagiging biktima ni Feliza ay tuluyan ng naputol. Itinaas ni Feliza ang kanyang mukha sa langit. Hinayaang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay biglang naging kasing talim ng mga karayom na dati niyang ginagamit. Ang kanyang panginginig ay tumigil at ang kanyang katawan ay naging matigas na tila bakal. Dahan-dahan siyang tumayo, bit-bit ang maliit na plastik na nakuha niya mula sa ilalim ng makina.
Hindi na siya lumingon sa makinang nakalubog sa putik. Alam niya na ang makinang yon ay tapos na ang tungkulin sa pagbuo ng mga pangarap ng iba. Ngayon, ang kanyang sariling paglalakbay naman ang magsisimula. Nang muli siyang pumasok sa bahay, sinalubong siya ni Federico na may hawak na tuwalya. Tila ngayon lamang nagising ang kanyang konsensya. "Mama, ano ba itong ginawa mo? Magkakasakit ka niyan." Hindi siya tinignan ni Felisa. Nilampasan niya ang kanyang anak nang walang imik. Ang kanyang mga yapak ay nag-iwan ng bakas ng putik sa mamahaling carpet ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Felisa ang plastik. Sa loob nito ay ang mga lihim na dokumento ng kanyang asawa, ang mga orihinal na titulo at ang isang sulat na nagsasabing, ang mansyong ito ay hindi kailanman maaaring ibenta nang walang pahintulot ng tunay na ina ng tahanan. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Felisa. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat gabi sa loob ng mansyon ay tila isang mahabang lamay kung saan ang tanging pinaglalamayan ay ang mga alaala ng isang masayang pamilya. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ay bumasag hindi ng isang sigaw, kundi ng isang mahinang kalos sa bintana ng silid-imbakan. Isang tunog na tila hininga ng isang kaibigang matagal nang nawalay. Dahan-dahang gumapang si Felisa patungo sa bintana. Ang kanyang mga tuhod ay nagpoprotesta sa bawat pagkilos. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, aninag niya ang mukha ni Minda. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nakasuot ng madilim na balabal. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may dalang determinasyon na mas matatag pa sa anumang pader ng mansyon. "Felisa, tanggapin mo ito ng mabilis," bulong ni Minda. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa pagitan ng paghampas ng mga dahon ng puno ng mangga. Inabot niya ang isang maliit na basket na balot ng lumang tela, na tila ba naglalaman lamang ng mga prutas o tirang pagkain. Nang hawakan ni Felisa ang basket, naramdaman niya ang init ng kamay ni Minda. Isang haplos na nagpaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. "Minda, bakit ka nag-abala? Delikado ang ginagawa mo. Kapag nahuli ka ni Isabela, huwag mo na akong alalahanin, Felisa. Ang mahalaga ay ang balitang dala ko." Mabilis na putol ni Minda. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ibinebenta na nila ang bahay sa internet. Nakita ito ng aking apo sa isang website ng mga real estate. Minamadali nila ang lahat dahil kailangan daw ni Federico ng pondo para sa isang bagong investment. "Felisa, wala na silang balak na patagalin ka rito." Ang balitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Felisa. Bagamat alam niyang mangyayari ito, ang marinig ang katotohanan ay tila muling pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang sariling dugo, ang kanyang panganay, ay hindi na makapaghintay na mawala siya sa landas nito. "May dala rin akong regalo sa'yo." Pagpapatuloy ni Minda habang itinuturo ang ilalim ng baket. Sa ilalim ng mga saging, may isang maliit na gadget. Isa itong recorder. Pinindot ko na ang dapat pindutin. Itago mo ito malapit sa kanila. Hayaan mong ang sarili nilang mga dila ang maging tali na gagamitin mo para iligtas ang iyong sarili. Naramdaman ni Felisa ang bigat ng maliit na aparatong yon sa kanyang palad. Para sa iba, isa lamang itong piraso ng plastik at kuryente, ngunit para sa kanya, ito ang kanyang magiging tinig sa mundong pilit siyang pinatatahimik. Ito ang kanyang tanging sandata laban sa mga kasinungalingang ibinabato sa kanya. "Salamat, Minda. Maraming salamat," bulong ni Felisa. Ang kanyang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi na siya ang mahinang matanda na madaling paiyakin.
Ang bawat luhang inubos niya noon ay naging matigas na kristal na ngayoy, nagsisilbing proteksyon ng kanyang puso. Kailangan ko nang umalis bago pa mapansin ng gwardiya na wala ako sa aking pwesto. Mag-ingat ka, Feliza. Huwag kang susuko. Huling bilin ni Minda bago mabilis na naglaho sa kadiliman ng hardin. Naiwan si Feliza sa gitna ng silid. Yakap ang basket na tila isang kayamanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang recorder at itinalaga ito sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa loob ng ilang araw, hinayaan niyang saktan siya ng mga salita nina Isabela at Federico. Ngunit ngayon, bawat salitang bibitawan nila ay itatago niya bilang ebidensya ng kanilang pagkakasala. Habang papaalis siya sa silid-imbakan, narinig niya ang tunog ng papalapit na mga hakbang. Ang mabibigat na yabag ni Federico at ang matitinis na tawa ni Isabela ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Mabilis na nagtago si Felisa sa likod ng isang malaking cabinet. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso ay kumakaba ng kasing bilis ng isang tambol. Sigurado ka bang hindi tayo mahahalata ng matanda? Narinig niyang tanong ni Federico. Ang boses nito ay may halong pag-aalinlangan. Federico, ano ba? Ulyanin na siya, remember? Kahit anong sabihin natin, iisipin lang ng mga tao na guni-guni niya lang yon. Sa susunod na linggo, kapag napirmahan na ang kontrata, diretso na siya sa probinsya. Wala nang atrasan ito. Sagot ni Isabela na may kasunod na tunog ng pagpihit ng baso ng alak. Napapikit si Felisa sa tindi ng sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang magtagumpay ang pait. Dahan-dahan niyang inabot ang recorder sa kanyang bulsa at pinindot ang maliit na boton. Ang bawat salita ng pagtataksil, bawat plano ng kanyang pagpapaalis ay dahan-dahang naitala sa tahimik na saksi na hawak niya. Sino ang mag-aakalang ang isang maliit na kagamitan ang magiging susi sa kanyang kalayaan? Sino ang maniniwala na sa gitna ng kadiliman ng pagtataksil, ang liwanag ng katotohanan ay dahan-dahan ng sumisibol mula sa isang simpleng basket ng pagkain, habang ang dalawa ay patuloy sa kanilang masayang pag-uusap tungkol sa kanyang kinabukasan na tila ba isa lamang itong negosyo, si Felisa ay nanatiling nakatago sa dilim. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, ang reyna ay hindi napapayag na maging isang bihag. Ang bawat alaala ay tila isang munting apoy na nagbibigay ng init sa gitna ng napakalamig na gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang alaalang iyon ay muling binuhay ng isang napakasakit na tanawin. Walang mas masakit pa sa makitang ang mukha ng lalaking naging sandigan ng iyong buhay ay itinuturing na lamang na basura ng mga taong inyong binuo at kinalinga. Habang dahan-dahang naglalakad si Felisa patungo sa madilim na sulok ng dirty kitchen, ang lugar na dati ay puno ng halimuyak ng kanyang mga luto, ay tumigil ang kanyang mundo. Doon, sa pagitan ng mga basyong bote ng alak at mga plastik ng basura, nakasandal ang luma at basag na kwadro ng di larawan ng kanyang yumaong asawang si Arturo. Ang salamin nito ay may malaking lamat. Tila ba isang sugat na humahati sa mukha ng lalaking dati ay nagpuno ng pag-ibig sa mansyong ito. Patawad, Arturo! Patawad! Bulong ni Felisa, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot at pait. Lumuhod siya sa malamig na semento. Binaliwala ang sakit sa kanyang mga tuhod. Inabot niya ang kwadro at dahan-dahang pinunasan ang makapal na alikabok sa mukha ni Arturo gamit ang laylayan ng kanyang duster. Naalala niya ang araw na kinuha ang larawang iyon. Iyon ang araw na natapos nilang bayaran ang huling sentimo para sa lupang kinatatayuan ng mansyong ito. Naalala niya ang amoy ng lagari at pawis ni Arturo, ang kanyang mga kamay na kalyado, ngunit napakalambot kung humawak sa kanya. Para ito sa mga anak natin, Felisa. Laging sabi ni Arturo noon, isang tahanan na hindi kailanman magigiba ng kahit anong bagyo.
Ngunit ang bagyong sumisira sa tahanan ngayon ay hindi nanggaling sa langit, kundi sa sarili nilang mga anak. Habang dahan-dahang inaangat ni Felisa ang kwadro, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa likod ng karton na proteksyon ng larawan. May narinig siyang mahinang kalantog ng isang matigas na bagay sa loob. Ang kanyang mga daliri na sanay sa maselang pagtahi ay dahan-dahang binuksan ang mga kalawanging pako na humahawak sa likuran ng frame. Hindi siya nabigo. Sa pagitan ng larawan at ng kahoy, nahulog ang isang maliit at malamig na piraso ng tanso, isang susi. Ang susing yun ay hindi pamilyar sa mga pintuan ng mansyon, ngunit alam ni Felisa kung saan ito nanggaling. Ito ang susi sa lihim na lasi na nasa ilalim ng lumang lamesang gawa sa narana nasa loob ng silid-aklatan ni Arturo, isang silid na matagal nang ipinag-utos ni Isabela na laging nakakunsi dahil amoy matanda raw at puno ng alikabok. Ano ang itinatago mo rito, Arturo? Bulong ni Felisa sa hangin. Naalala niya ang mga huling gabi ng kanyang asawa, kung paano ito nanatiling gising sa silid-aklatan, tila may isinusulat na napakahalagang bagay na hindi niya maipakita noon. Nabalik ang diwa ni Felisa nang marinig niya ang malakas na yabag ng mga paa mula sa itaas. Ang boses ni Federico ay umaalingaw-ngaw, tila may kausap sa telepono tungkol sa mga dokumento ng bangko. Mabilis na itinago ni Felisa ang maliit na susi sa loob ng kanyang bra. Idiniit ito sa kanyang balat na tila ba isang anting-anting na magliligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang basag na larawan ni Arturo. Hindi niya ito iiwan sa sulok na yon. Kahit anong mangyari, ang alaala ng kanyang asawa ay mananatiling malinis at marangal, hindi tulad ng budhi ng kanyang mga anak na tila nilamon na ng bulok na sistema ng kasakiman. Sa bawat hakbang niya pabalik sa kanyang silid, naramdaman ni Felisa ang bigat ng susing nasa kanyang dibdib. Alam niya na ang susing iyon ay hindi lamang magbubukas ng isang lumang lasi. Ito ang magbubukas sa katotohanang matagal nang ibinaon ni nina Federico at Isabella, isang katotohanang maaaring magpabagsak sa kanilang lahat o magbigay sa kanya ng huling pagkakataon na mabawi ang kanyang dangal. Nang makapasok siya sa kanyang silid, muli niyang tiningnan ang larawan ni Arturo. Ang lamat sa salamin ay tila isang kidlat na nagbababala. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at sa loob ng katahimikan ng mansyon, ang tunog ng tibok ng puso ni Felisa ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Sino ang mag-aakalang sa likod ng isang basag na larawan ay matatagpuan ang sandatang wawasak sa mga pader ng dusa? Hinawakan ni Felisa ang susi sa labas ng kanyang damit. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil sa gabing ito, ang alaala ng kahapon, ang magiging liwanag na gagabay sa kanya sa landas ng paghihiganti at katarungan. Ang bawat kulubot sa mukha ni Felisa ay naging isang maskara ng panlilinlang, isang sadyang binuong balatkayo, upang itago ang matalas na isipang ngayoy muling naglalayag sa gitna ng unos. Upang matalo ang mga lobong nasa loob ng kanyang tahanan, kailangan niyang magkunwaring isang tupa na nawawala sa katuwiran. Nang pumasok si Isabela sa silid, bit-bit ang isang tray ng pagkain na halos wala ng sustansya, natagpuan niya si Felisa na nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan, at dahan-dahang hinahaplos ang hangin na tila may kinakausap na hindi nakikita. Ang mga mata ni Felisa ay walang buhay, malamlam, at tila naliligaw sa isang mundong siya lamang ang nakakaalam. "Mama, heto na ang pagkain mo. Huwag kang magkalat, ayaw ko ng dagdag na trabaho," wika ni Isabela na may halong pandidiri sa kanyang boses. Dahan-dahang liningon siya ni Felisa. "Sino ka? Nasaan si Arturo? Pinagluluto niya ako ng sopas." "Arturo? Nasaan ang aking mga anak? Maliliit pa sila. Kailangan nilang pumasok sa eskwela."
Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Talagang wala na ang matandang ito. Federico, halika rito. Tingnan mo ang nanay mo. Mukhang mas lumala na ang pagiging ulyanin niya. Hindi na niya ako kilala. Pumasok si Federico sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at inis. Mabuti na rin yon, Isabela. Mas madali ang lahat kung hindi na niya naiintindihan ang nangyayari. Mas mabilis nating mapapirmahan ang mga huling dokumento para sa pagbebenta ng lupa sa likod ng mansyon. Hindi tumigil si Felisa sa kanyang pag-arte. Habang nagtatalo ang dalawa tungkol sa halaga ng kikitain nila, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng telang nakatakip sa maliit na side table kung saan niya itinago ang recorder na ibinigay ni Minda. Pinindot niya ang maliit na button. Ang bawat salita ng kanilang kasakiman ay tila mga hiyas na isa-isang nahuhulog sa loob ng kagamitan. Nang lumabas ang dalawa, mabilis na nagbago ang anyo ni Felisa. Ang kanyang likod na tila kuba ay naging tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon. Alam niya na ang oras ay mabilis na lumilipas. Gamit ang susing nakuha niya mula sa likod ng larawan ni Arturo, dahan-dahan siyang lumabas ng silid nang sumapit ang hating gabi. Ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon. Tinahak niya ang daan patungo sa silid-aklatan ni Arturo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglakad sa ibabaw ng ulap, walang ingat, walang tunog. Nang makarating siya sa pintuan ng silid-aklatan, naramdaman niya ang malamig na metal ng doorknob. Pinihit niya ito ng dahan-dahan. Ang kanyang puso ay kumakaba ng kasing bilis ng isang ibon na nakulong sa loob ng isang silid. Pumasok siya at sinalubong siya ng amoy ng luma at tuyong papel, ang amoy ng kanyang asawa. Lumapit siya sa lamesang narra. Sa ilalim nito, sa pinakanakatagong bahagi, ay ang maliit na lasi. Isinaksak niya ang susi. Ang tunog ng mekanismo na dahan-dahang bumubukas ay tila isang awit ng tagumpay sa kanyang pandinig. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na folder na nakabalot sa plastik. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, isang malakas na liwanag ang biglang tumama sa kanyang mukha. Ang pinto ng silid-aklatan ay bumukas ng malawak. Nakatayo doon si Federico. Ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng flashlight na kanyang hawak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla na dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na hinala. "Mama, ano ang ginagawa mo rito sa oras na ito?" Ang boses ni Federico ay mababa, tila isang nagbabantang dagundong ng paparating na bagyo. "Akala ko ba? Hindi mo na alam kung nasaan ka?" Napatigil ang mundo ni Felisa. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa folder sa loob ng lasi. Ang lamig ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Tumingin siya sa kanyang anak at sa sandaling iyon, ang maskara ng ulyanin ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng matalas na titig ni Federico. "Sino ka?" Bulong ni Felisa. Pilit na ibinabalik ang kanyang pag-arte, ngunit ang kanyang boses ay nagprotesta. "Arturo, ikaw ba yan? Bakit mo ako binubulag sa ilaw?" Humakbang pabalik si Federico, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kamay ni Felisa na nasa loob ng lasi. "Huwag mo akong lokohin, Mama. Ang latsi na yan. Tanging si Papa lang ang may alam kung paano bubuksan yan. Paano mo nakuha ang susi?" Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang tali na humihigpit sa leeg ni Felisa. Ang panganib ay narito na, mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Ang leon ay nagising, ngunit ang mga ngaso ay nakatayo na sa kanyang harapan, handang ituloy ang kanyang malupit na plano. "Hindi ka ba talaga ulyanin, Mama? O sadyang napakagaling mo lang umarte para saktan kami?" Ang boses ni Federico ay bumasag sa katahimikan ng silid-aklatan. Bawat salita ay tila isang hampas ng latigo
na may kasamang lason. Ang liwanag ng flashlight na hawak niya ay hindi gumagalaw, nakatutok sa mga mata ni Feliza na tila ba nais nitong sunugin ang anumang katotohanang itinatago ng matanda. Naramdaman ni Feliza ang panlalamig ng kanyang mga daliri na nakakapit pa rin sa folder sa loob ng lasi. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagdadala ng sakit at takot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa sariling anak kung gaano ito kawalang puso. Ngunit ang katuwiran ay pilit na pumipigil sa kanyang dila. Arturo, bakit mo ako tinatakot? Bulong ni Feliza. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit na ibinabalik ang imahe ng isang matandang naliligaw sa dilim. Dahan-dahan niyang binitiwan ng folder at nagsimulang hagurin ang ibabaw ng lamesa ng walang direksyon. Nasaan ang aking sinulid? Kailangan kong tapusin ang tahi. Baka mapagalitan ako ng asawa ko. Humakbang ng mas malapit si Federico. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila ba ang papalapit na hakbang ng kamatayan. Hinablot niya ang braso ni Feliza. Hindi masyadong mahigpit upang mag-iwan ng pasa, ngunit sapat na upang maramdaman ng matanda ang kanyang galit. Tigil-tigilan mo na ang drama na ito, Mama. Nakita kita. Alam ko kung paano mo pinihit ang susi. Saan mo nakuha ang susi ni Papa? Papa? Anong nangyari kay Papa? Sa gitna ng tensyon, isang maliit at malambot na boses ang nanggaling sa pintuan. Napatigil si Federico. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang bumaba at tumama sa paanan ni Beatrice. Ang kanyang anak, ang paboritong apo ni Feliza, ay nakatayo doon habang nakayakap sa isang lumang manika. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Dad, bakit mo hinahawakan si Lola ng ganyan? Nasasaktan siya. Hikbi ni Beatrice. Mabilis na binitiwan ni Federico ang braso ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Pilit na itinatago ang bangis sa likod ng isang pilit na ngiti. Wala ito, Beatrice. Ang lola mo kasi, naglalakad na naman sa gabi. Baka mahulog siya sa hagdan, kaya pinipigilan ko lang. Lumapit si Beatrice at niyakap ang baywang ni Feliza. Naramdaman ni Feliza ang init ng kanyang apo, ang tanging nilalang sa bahay na yon na may tapat na pagmamahal sa kanya. Sa kabila ng panganib, dahan-dahang hinaplos ni Feliza ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay bumaba sa isang maliit na kahon sa sahig na nalaglag mula sa lasi nang buksan niya ito. Sa loob ng kahon ay may mga lumang liham, mga liham na isinulat ni Feliza para kay Beatrice noong sanggol pa lamang ito, mga sulat na naglalaman ng mga pangarap niya para sa apo at ang mga kwento ng katapatan ng kanilang pamilya. Lola, ano ito? Tanong ni Beatrice habang pinupulot ang isa sa mga liham. Bago pa makasagot si Feliza, isang marahas na paghablot ang naganap. Si Isabela ay biglang sumulpot mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay kasing talim ng isang kutsilyo. Inagaw niya ang liham mula sa kamay ni Beatrice at mabilis itong pinunit sa harap ng kanilang mga mata. Basura ito, Beatrice. Basura ng isang matandang hindi na alam ang sinasabi. Bulyaw ni Isabela. Federico, dalhin mo na ang anak mo sa taas. Ako na ang bahala rito sa ulyanin mong ina. Pilit na kinaladkad ni Federico si Beatrice palabas ng silid. Ang bawat tili at iyak ng bata na tumatawag sa kanyang lola ay tila mga punyal na dumudurog sa natitirang lakas ni Feliza. Naiwan si Feliza sa gitna ng silid, kaharap ang nanlilisik na mga mata ni Isabela. Akala mo ba ay makakatakas ka pa? Bulong ni Isabela. Ang kanyang muka ay inilapit sa mukha ni Feliza hanggang sa maamoy ng matanda ang lason sa kanyang hininga. Punit na ang iyong mga alaala, Feliza, at bukas, ang mansyong ito ay magiging isang alaala na lang din. Dahan-dahang tumalikod si Isabela, ngunit bago siya lumabas, sinipa niya ang mga punit-punit na papel patungo kay Feliza. Ang bawat piraso ng liham na naglalaman ng pag-ibig ni Feliza ay nagkalat sa sahig.
tila mga patay na dahon sa gitna ng isang libingan. Nang muling mapag-isa si Felisa sa dilim, dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na hindi niya inakalang kaya niyang maramdaman. Hindi niya nakuha ang folder, ngunit nakita niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang takot sa mga mata ni Federico. Alam na nila, ang maskara ay nagsisimula ng mabasag. Ngunit habang hawak niya ang mga punit na liham para sa kanyang apo, isang bagong sumpa ang nabuo sa puso ni Felisa. Hindi siya papayag na ang susunod na susunugin nila ay ang kinabukasan ni Beatrice. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay muling bumalik. Ngunit sa labas, ang langit ay dahan-dahang nagbabago ng kulay. Ang umaga ay malapit na, at kasama nito ang huling yugto ng kanyang pakikipaglaban. Mabuti pang ang mamatay ka na lang ng tuluyan, kaysa maging hadlang sa yaman na matagal na naming hinihintay. Ang bulong na yun ni Isabela ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa tainga ni Felisa, sapat na upang patayuin ang bawat balahibo sa kanyang katawan. Sa loob ng madilim na silid kung saan siya muling ikinulong, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Ang lagnat ni Felisa ay nagsisimula ng tumaas. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lamang sa ginaw, kundi sa matinding panghihina. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa gilid ng higaan ni Felisa. Bitbit ang isang baso ng tubig at isang pirasong gamot na hindi pamilyar sa matanda. Ang nangiti sa mukha ng kanyang manugang ay tila isang maskara ng kamatayan. "Inumin mo ito, Mama," sabi ni Federico. "Kailangan mong matulog ng mahimbing para hindi ka na naglalakad sa gabi at nanggugulo sa silid-aklatan," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng tamis na tila ba ay lason na binalutan ng asukal. Umiling si Felisa. Pilit na iniiwas ang kanyang mukha. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ay ang aking gamot sa presyon." "Nasaan ang aking mga gamot, Isabela?" Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Tumayo siya at naglakad patungo sa basurahan sa sulok ng silid. Doon, dahan-dahan niyang itinapon ang lahat ng lalagyan ng gamot ni Felisa. Ang tunog ng mga plastik na bote na tumatama sa ilalim ng basurahan ay tila ba ang huling tibok ng pag-asa ni Felisa. Ang sabi ng Panginoon, "Kailangan nating matutong bumitaw sa mga material na bagay, Mama. Kasama na doon ang pag-asa sa mga gamot na ito. Kung oras mo na, oras mo na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilyang ito," wika ni Isabela habang dinadampot ang isang platitong may lamang kanin at ulam na amoy panis na. "Kainin mo ito. Huwag kang mapili, dahil ito na ang huling pagkain na matatanggap mo ngayong araw." Nang lumabas si Isabela at marinig ang tunog ng susi na muling pumipihit sa labas, naiwan si Felisa sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga imahe ng kanyang mga anak noong maliliit pa sila. Noong siya pa ang nagpapakain sa kanila. Noong siya pa ang nagpupuyat tuwing may sakit sila. Ang mironya ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang mga kamay na kanyang inalagaan ay siya ngayong kamay na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang gumapang si Felisa patungo sa basurahan. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa sahig. Isang tunog ng desperasyon sa gitna ng katahimikan. Nais niyang iligtas kahit isang tableta man lang ng kanyang gamot. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang amoy ng kabulukan. Napahilig siya sa pader, ang kanyang mga luha ay tuyo na dahil sa lagnat. "Diyos ko, huwag muna ngayon. Kailangan ko pang protektahan si Beatrice," bulong niya sa hangin. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa ilalim ng pinto. Isang maliit na piraso ng malinis na tinapay at isang maliit na papel ang dahan-dahang itinulak papasok. Ang sulat kamay ay maliit at hindi pa gaanong kumpisado.
kay Beatrice. Lola, huwag po kayong iiyak. Pinapanood ko po kayo sa panaginip ko. Sabi ni Mami, may sakit daw po kayo. Pero alam ko pong malakas kayo. Heto po ang tinapay ko. Huwag niyo pong sasabihin sa kanila. Ang nakasaad sa sulat. Ang init ng papel sa kanyang palad ay tila isang himala na nagbigay ng panandaliang lakas sa kanyang nanghihinang puso. Kinain ni Felisa ang tinapay. Bawat kagat ay tila isang panata na hindi siya susuko. Ngunit habang ninanamnam niya ang munting pagkain, naramdaman niya ang isang kakaibang antok na dahan-dahang bumabalot sa kanyang isipan. Ang tubig na pinainom sa kanya ni Isabela kanina, may hinalo itong kung ano. Naramdaman ni Felisa ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo sa kanyang paligid ay dahan-dahang lumalabo sa labas ng kanyang pinto. Narinig niya ang boses ni Federico na may kausap na ibang tao. Opo, attorney. Bukas na bukas din ay handa na ang lahat. Pipirma na siya. Sisiguraduhin namin yon. Huwag kayong mag-alala. Sa kanyang kalusugan, kontrolado namin ang lahat. Pinilit ni Felisa na imulat ang kanyang mga mata. Ngunit ang kadiliman ay tila isang malaking kumot na dahan-dahang humihila sa kanya pababa. Ang kanyang huling namalayan ay ang tunog ng kanyang sariling mabigat na paghinga. Bawat isa ay tila mas mahina kaysa sa nauna. Paano siya lalaban kung ang kanyang sariling katawan ay ipinagkakanulo na siya? Paano niya mapipigilan ang pirma na wawasak sa lahat kung ang kamatayan ay dahan-dahan nang kumakatok sa kanyang pintuan? Ang huling sinag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Iniwan si Felisa na walang malay sa gitna ng silid, habang ang mga kaaway ay naghahanda na para sa huling hakbang ng kanilang malupit na plano. Mamatay ka mang nag-iisa, Felisa, sisiguraduhin kong ang iyong pangalan ay mabubura sa bawat haligi ng mansyong ito. Ang boses ni Isabela sa kanyang panaginip ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod kay Felisa. Ngunit nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata sa gitna ng hating gabi, hindi ang mukha ng kanyang manugang ang sumalubong sa kanya, kundi ang malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila at ang nag-aalalang mukha ni Lola Minda. Ang bawat paghinga ni Felisa ay parang paghila ng isang kinakalawang na kadena sa loob ng kanyang dibdib. Ang lagnat ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang natitirang lakas. Ngunit ang lamig ng basang tuwalya na idiniit ni Minda sa kanyang noo ay nagbigay ng panandaliang linaw sa kanyang naguguluhan at hilong isipan. Felisa, makinig ka sa akin. Wala na tayong oras. Bulong ni Minda, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang nakabantay ang kanyang mga mata sa pinto ng silid. Narinig ko sila sa ibaba. Darating ang abogado bukas ng umaga. Hindi lamang ang pagbebenta ng bahay ang balak nila. Balak din nilang ideklara ka na walang sapat na katuwiran upang bawiin ang lahat ng iyong mga ari-arian magpakailanman. Pilit na iginalaw ni Felisa ang kanyang tuyong labi. Ang bawat salita ay tila isang butil ng buhangin na gasgas sa kanyang lalamunan. Ang folder, Minda. Sa silid-aklatan. Kailangan nating makuha iyon. Nakuha ko na, Felisa. Wika ni Minda habang inilalabas ang makapal na folder mula sa ilalim ng kanyang malapad na saya. Kasama nito ang isang abogado na matagal mo nang tinulungan noon, si Attorney San Jose. Tinawagan ko siya gamit ang telepono ng aking apo. Darating siya bukas, hindi bilang kanilang saksi, kundi bilang iyong tagapagtanggol. Ngunit kailangan mong maging matatag. Kailangan mong ituloy ang iyong pagpapanggap hanggang sa huling sandali. Naramdaman ni Felisa ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinahawakan ang folder. Sa loob nito ay hindi lamang mga titulo ng lupa. Naroon din ang mga liham ng pag-amin ni Federico tungkol sa paglustay ng pondo ng kumpanya na matagal nang binayaran ni Arturo upang hindi makulong ang kanilang anak. Ang sakripisyo ng kanyang asawa ay ginamit nilang armas upang lalong abusuhin ang matanda.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang isang mahinang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis na itinago ni Minda ang kandila at mabilis na gumapang patungo sa ilalim ng kama. Bitbit ang folder. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ang anino ni Federico ay pumasok sa silid. Bitbit ang isang baso ng gatas na tila ba ay isang mapagmahal na anak na nag-aalaga sa may sakit na ina. Ngunit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ni Felisa ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak. Isang panginginig ng konsensya o marahil ay ng pananabik sa kayamanan. "Mama, gising ka ba?" Mahinang tawag ni Federico. Lumapit siya sa higaan at tinitigan ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, binalot si Felisa ng isang matinding pagnanais na bumangon at sampalin ang kanyang anak. Naisumbat dito ang bawat sakripisyong ibinigay niya. Ngunit pilit niyang pinanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay ginawa niyang mabigat at hindi regular. Tila ba ay isang taong malapit ng malagutan ng hininga. Inilapag ni Federico ang gatas sa side table at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Felisa. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init sa puso ni Felisa. Ngunit ngayon ay tila ba ay haplos ng isang ahas na naghahanap ng tamang pagkakataon upang tumuklaw. "Patawad, Mama," bulong ni Federico. Ang boses nito ay halos hindi marinig. "Kailangan ko lang talagang gawin ito. Mapapatawad mo rin ako kapag naging maayos na ang lahat." Nang lumabas si Federico at marinig ang tunog ng susi na muling pumipihit, lumabas si Minda mula sa ilalim ng kama. Ang dalawang matandang babae ay nagkatinginan sa dilim. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay sapat na upang malaman na ang gabi ay hindi para sa pagtulog, kundi para sa paghahanda sa isang digmaan na gaganapin sa liwanag ng umaga. Dahan-dahang kinuha ni Felisa ang panulat na dala ni Minda. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, sa isang piraso ng papel na magiging huling habilin ng kanyang dangal, isinulat niya ang mga salitang babago sa tadhana ng mansyong yun. Ang bawat titik ay tila isang hibla ng sinulid na dahan-dahang bumubuo ng isang bitag para sa mga buwayang nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Ang langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa itim patungo sa madilim na asul. Ang mga ibon sa labas ay nagsisimula ng umawit. Isang tunog na tila ba ay isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng katahimikan. "Handa ka na ba, Felisa?" tanong ni Minda habang tinutulungan si Felisa na ayusin ang kanyang sarili para sa darating na paghuhukom. "Handa na ako, Minda. Handa na akong ipakita sa kanila na ang re ng isang puno ay hindi basta-basta nabubulok, kahit gaano pa ito naisin ng mga sanga." Sagot ni Felisa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Isang malakas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw, puno ng enerhiya at pekeng sigla. Mama, gising na! Nandito na ang bisita natin. Ang araw na ito ang magiging simula ng iyong bagong buhay." Napatingin si Felisa sa pintuan. Ang susing muling pumipihit ay tila ba ang huling babala. Ang kurtina ay dahan-dahang bumubukas at ang huling palabas ng kasinungalingan ay malapit na ring magtapos sa isang madugong katotohanan. "Ngumiti ka, Mama. Siguraduhin mong mukha kang masaya at payapa sa harap ng mga bisita natin. Ayaw nating isipin ng mga bibili na pinipilit ka namin, hindi ba?" Ang boses ni Isabela ay puno ng talas habang dahan-dahan niyang nilalagyan ng lipstick ang namumutlang labi ni Felisa. Ang bawat haplos ng brush ay tila pagtatakip sa isang malalim na sugat. Pinilit niyang ayusin ang buhok ng matanda, ngunit ang kanyang mga kamay ay marahas at walang ingat. Tila ba isang manika lamang ang kanyang dinadamitan para sa isang palabas. Nakasuot si Felisa ng isang mamahaling bestida na matagal nang nakatago sa kanyang cabinet
Isang kulay asul na seda na lalong nagpatingkad sa kanyang kapayatan at sa panghihina ng kanyang katawan. Sa labas ng silid, naririnig ang mabibigat na yabag ng mga paa at ang mahinang usapan ni na Federico at ng isang estranghero. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga papel na inilalapag sa lamesa sa sala ay nagbigay ng hudyat na ang mga buwaya ay narito na. Ang mga kinatawan ng malaking korporasyon na kukuha sa huling alaala ni Arturo ay handa na para sa kanilang huling lapa. Tandaan mo, Mama, isang pirma lang at lahat ng paghihirap mo ay matatapos na. Dadalhin ka namin sa isang lugar na mas maganda kung saan may mga nurse na mag-aalaga sa iyo 24 oras. Bulong ni Isabela habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Inaayos ang kanyang sariling mamahaling alahas. Inakay ni na Federico at Isabela si Feliza pababa ng hagdanan. Ang bawat hakbang ni Feliza ay tila pag-akyat sa sariling bitayan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang bawat hawak ni Federico sa kanyang siko ay tila isang bakal na nagpapaalala sa kanyang pagkabilanggo. Sa sala, nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng barong, si Mr. Lim, ang kinatawan ng korporasyon, at ang kanilang abogado na si Attorney Castro. Good morning, Mrs. Felisa. Ang ganda niyo naman po ngayon. Bati ni Mr. Lim. Ang kanyang ngiti ay tila isang negosyanteng nakakita ng isang napakamurang alok. Handa na po ba kayong ipasa ang pamamahala ng napakagandang mansyong ito sa amin? Huwag kayong mag-alala. Gagawin naming isang world-class na development ang lugar na ito. Hindi sumagot si Felisa. Nanatili siyang nakatingin sa malaking bintana kung saan tanaw ang hardin na dati ay puno ng mga rosas, ngunit ngayoy puno na ng mga tuyong dahon at ligaw na damo. Naramdaman niya ang siko ni Isabela na tumutusok sa kanyang tagiliran, isang tahimik na babala. Oo po. Handa na po ang aking ina. Mabilis na sagot ni Federico. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Gusto na rin po niyang magpahinga sa isang mas tahimik na lugar. Ang mansyong ito ay masyado nang malaki para sa kanya. Inilapag ni Attorney Castro ang mga dokumento sa gitna ng lamesa. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kasaysayan ng pamilya. Inabot ni Federico ang panulat kay Feliza. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nagbabanta ng sabay. Dito po, Mama. Sa ibabaw ng pangalan niyo, turo ni Federico, ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng papel. Dahan-dahang hinawakan ni Felisa ang panulat. Ang lamig ng pilak na katawan nito ay tila kuryenteng dumaan sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Mr. Lim, pagkatapos ay kay Attorney Castro. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi inaasahan ni na Federico at Isabela. Bago ko pirirmahan ang lahat ng ito. Mahinang simula ni Felisa, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa libingan na biglang nagkaroon ng buhay. Mama, wag na nating patagalin ito. Pagpigil ni Isabela. Ang kanyang boses ay nagbabanta na. Ngunit hindi huminto si Felisa. Lumingon siya kay Mr. Lim at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting kasing lamig ng yelo sa gitna ng dagat. Alam niyo ba, Mr. Lim, ang mansyong ito ay may napakaraming espiritu. Hindi lamang ang alaala ng aking asawa ang nakatira dito. May mga kaluluwang hindi matatahimik hanggat hindi nakukuha ang katarungan. Sigurado ba kayong gusto niyong itayo ang inyong development sa ibabaw ng mga lihim na dahan-dahan ng nabubulok? Napatigil si Mr. Lim. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkalito at takot. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang libingan. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Mr. Lim. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tumingin si Felisa sa kanyang anak na si Federico at pagkatapos ay sa dokumentong nasa kanyang harap. Ang panulat ay dahan-dahan niyang ibinaba. Hindi sa ibabaw ng pirma, kundi sa gilid nito. Ibig kong sabihin,
Ang pirma ko ay hindi ang kailangan nyo ngayon dahil ang mansyong ito ay wala na sa aking pangalan. Isang malakas na kalabog ng pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Bit-bit ang isang folder na kasing kapal ng isang Biblia. Attorney San Jose? Bulalas ni Federico. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila ba nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa bagong dating. Ang laro ng kasinungalingan ay biglang nabulabog. At ang katotohanan ay dahan-dahan nang humuhulagpos mula sa dilim. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng sala ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa maskara ng katuwiran ni Federico at Isabela. Ang pagpasok ni Attorney San Jose ay hindi lamang isang pag-antala. Ito ay ang pagdating ng isang bagyong matagal nang kinakatakutan ng kanilang mga budhi. Anong ginagawa mo rito, Attorney San Jose? Sino ang nagpapunta sa iyo? Ang boses ni Federico ay gumaralgal. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa ilalim ng lamesa upang hindi makita ang matinding panginginig. Ang iyong ina, Federico, ang tunay na may-ari ng mansyong ito. Malamig na sagot ng abogado habang inilalapag ang isang makapal na folder sa harap ni Mr. Lim. Attorney Castro, Mr. Lim, bago nyo ipagpatuloy ang transaksyong ito, kailangan nyo munang malaman na ang mga dokumentong hawak nyo ay bunga ng panlilinlang at pamumuwersa sa isang taong nasa ilalim ng matinding emosyonal na dusa. Kasinungalingan iyan. Ulyanin na ang matandang iyan. Wala siyang alam. Bulyaw ni Isabela ang kanyang muka ay namumula na sa galit at takot. Tumayo siya at itinuro si Felisa. Tingnan niyo siya. Hindi niya nga alam kung nasaan siya ngayon. Isang baliw ang pinapakinggan niyo. Dahan-dahang tumayo si Felisa mula sa kanyang upuan. Ang kanyang likod na dati ay tila laging nakayuko sa bigat ng mundo ay biglang naging tuwid, na tila isang matatag na haligi ng nara. Inalis niya ang kamay ni Federico na nakahawak sa kanyang siko. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamlam at naliligaw, ay biglang nagningning sa isang talinong hindi kayang burahin ng anumang lason. Isabela, Federico. Ang boses ni Felisa ay hindi nabulong. Ito ay malinaw, malalim, at puno ng awtoridad na tila ba ang buong mansyon ay nakikinig. Ang tanging baliw sa silid na ito ay ang mga taong nag-isip na ang pagmamahal ng isang ina ay isang kahinaan na maari nilang nakawin. Kinuha ni Felisa ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Ang mahinang tunog ng pagpindot sa aparato ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Iligpit mo na ang matandang yan, Federico. Isang pirasong papel na lang ang kailangan nating mapirmahan niya. Itapon siya sa isang nursing home. Ang boses ni Isabela sa recording ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa silid. Ang bawat salita ng kanilang pagtataksil ay narinig ng lahat, ni Mr. Lim, ni Attorney Castro, at maging ng mga kasambahay na nakikinig sa gilid. Ang mukha ni Federico ay nawalan ng kulay. Tila ba ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling dangal. Hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang iyan. Sigaw ni Federico. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang iyak ng isang batang nahuli sa malaking kasalanan. Mayroon pa, Federico. Pagpapatuloy ni Felisa habang inilalabas ang mga dokumento mula sa lasi ni Arturo. Ang mga liham na ito, ang pag-amin mo sa paglustay ng pondo ng kumpanya na binayaran ng iyong ama upang hindi ka makulong. Ang mansyong ito ay hindi kailanman magiging sayo. Dahil bago pa pumanaw ang iyong ama, inilagay na namin ito sa isang irrevocable trust para sa kapakanan ni Beatriz at ng mga taong tunay na nangangailangan. Napaatras si Mr. Lim, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Attorney Castro, itigil ang lahat ng ito. Hindi ako makikipagnegosyo sa mga taong nagnanakaw sa sarili nilang magulang.
Napakalaking iskandalo nito. Mr. Lim, teka lang. Pag-usapan natin ito. Pagsusumamo ni Federico, ngunit mabilis na niligpit ng mga kinatawan ng korporasyon ang kanilang mga gamit at lumabas ng mansyon nang hindi man lang lumingon. Naiwan sa sala sina Feliza, Federico at Isabela. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa dalawang mag-asawa. Si Isabela ay napaupo sa sofa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tinitingnan ang matanda na akala niya ay madali niyang mapapaikot. Akala mo ba ay nanalo ka na? Matanda ka? Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala kang pera. Wala kang kahit ano kundi ang bahay na ito na hindi mo rin naman mapapakain sa sarili mo. Mali ka, Isabela. Sagot ni Felisa habang tinitingnan ang kanyang manugang ng may halong awa. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa linis ng budhi. At sa puntong ito, kayo ang pinakamahirap na nilalang na nakilala ko. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng gate. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay dahan-dahang pumasok sa bintana. Tumatama sa mukha ni Federico na ngayoy tuluyan ng gumuho ang mundo. Federico, anak, tawag ni Felisa, ang kanyang boses ay may halong pait ng isang inang huling nagpapaalam. Ang katarungan ay hindi laging masaya, ngunit ito ay kailangan upang ang Re ay muling makahinga. Ang pinto ng mansyon ay bumukas at pumasok ang mga awtoridad kasama ang isang opisyal mula sa Department of Social Welfare. Ang bawat hakbang nila sa sahig ay tila ang huling kumpas ng isang trahedyang dahan-dahan nang nagtatapos. Sino ang tunay na bilanggo ngayon? Ang ina na malaya na sa mga rehas ng panlilinlang o ang mga anak na habang buhay na ikukulong ng kanilang sariling mga kasalanan? Habang dahan-dahang pinupusasan ng mga pulis si Federico para sa kasong falsification of documents at elder abuse, si Feliza ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan at nakita si Beatrice na nakatingin sa kanya. Ang bata ay dahan-dahang ngumiti at kumaway. Isang munting liwanag sa gitna ng gumuhong mundo ng kanyang mga magulang. Ang bawat kalansing ng posas ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw hindi lamang sa loob ng mansyon, kundi sa kailaliman ng kaluluwa ni Feliza. Ang asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis na tumatama sa mga puting dingding ng sala ay tila mga anino ng nakaraan na ngayoy naniningil na sa bawat patak ng luhang inubos ng matanda. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bahay ko ito. Asawa ko ang tagapagmana. Ang tili ni Isabela ay pumailan lang, kasing talim ng basag na kristal. Nagpupumiglas siya habang pilit na inaalalayan ng isang babaeng pulis patungo sa labas. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan ng kinang sa ilalim ng malupit na liwanag ng katarungan. Felisa, pagsisisihan mo ito. Isinusumpa kita. Hindi sumagot si Felisa. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Attorney San Jose. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib. Pinanood niya si Federico, ang kanyang panganay. Ang batang dati ay pinatutulog niya sa kanyang mga bisig. Nakayuko si Federico, ang kanyang mga bahagi ng katawan ay tila nawalan ng lakas at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ang bigat ng hiya ay mas matindi pa kaysa sa anumang kadena na nakakabit sa kanyang mga kamay. Mama, bulong ni Federico bago siya tuluyang ilabas ng pinto. Ngunit ang salitang iyon, na dati ay nagbibigay ng tamis sa pandinig ni Felisa, ay tila isa na lamang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Nang tuluyan ng manahimik ang paligid at tanging ang mahinang tunog ng radyo ng pulis sa malayo ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Attorney San Jose kay Felisa. Inabot niya ang isang panibagong dokumento. Isang dokumentong hindi para sa pagbebenta, kundi para sa muling pagbubuo.
Tapos na ang unang bahagi, Feliza. Wika ng abogado. Dahil sa mga ebidensyang ibinigay mo at ang pag-amin sa mga liham ni Arturo, ang mansyong ito ay opisyal nang nasa ilalim ng trust fund. Tulad ng iyong hiling, ito ay magiging tahanan ng pag-asa. Bukas na bukas din ang mga kinatawan mula sa foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso ay darating upang ayusin ang lugar. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Feliza. Tila ba may isang napakabigat na bato na tinanggal mula sa kanyang puso. Lumingon siya sa paligid ng sala. Ang mga muebles na pinili nila ni Arturo, ang mga kurtinang siya mismo ang tumahi, ang bawat sulok na saksi sa kanyang dusa at ligaya. Attorney, gusto kong maging ligtas ang aking apo, mahinang sabi ni Feliza. Si Beatrice, hindi niya kasalanan ang mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Huwag kayong mag-alala, Feliza. Ang kanyang edukasyon at kinabukasan ay protektado ng trust fund na iniwan ni Arturo. At habang nasa ilalim ng proseso ng batas, ang kanyang mga magulang, mananatili siya sa iyong pangangalaga. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumaba si Beatrice mula sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila natatakot sa katahimikang bumabalot sa mansyon. Nang makita niya si Feliza, mabilis siyang tumakbo at yumakap sa kanyang lola. Naramdaman ni Feliza ang init ng katawan ng bata, ang tanging buhay na bunga ng kanyang pag-ibig na nananatiling dalisay. Lola, wala na po ba sila, Mami? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na sila, anak. Ngunit huwag kang matakot. Bulong ni Feliza habang hinahaplos ang buhok ng bata. Mula ngayon, ang bahay na ito ay hindi na magiging kulungan. Magiging tahanan na ito para sa lahat ng mga pusong nangangailangan ng yakap. Dahan-dahang lumakad si Feliza patungo sa pinto ng mansyon. Lumabas siya sa beranda at sinalubong ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa gitna ng bakuran, nakita niya ang kanyang makinang panahi na iniwan sa putikan noong nakaraang bagyo. Bagamat kinakalawang na ito at puno ng dumi, para kay Feliza, ito ang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Inutusan niya ang mga kasambahay na tulungan siyang buhatin muli ang makina papasok sa bahay. Linisin niyo ito ng maigi, wika niya, dahil marami pa tayong kailangang tahiin. Marami pang sugat na kailangang tapalan. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa silangan, ang mansyong dati ay puno ng dusa, ay tila nagbabago ng anyo sa ilalim ng gintong liwanag. Ang bawat hibla ng sinulid na gagamitin ni Feliza mula ngayon ay hindi na para sa mga anak na walang utang na loob, kundi para sa mga batang tulad ni Beatrice at sa mga kababaihang nawalan ng tinig. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang kurot pa rin sa kanyang puso. Tumingin siya sa dulo ng kalsada kung saan nawala ang sasakyan ng pulis. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sakit ng isang inang nagpadala sa sariling anak sa likod ng mga rehas ay isang pasaning habambuhay niyang dadalhin. Nabalik ang diwa ni Feliza nang marinig niya ang malakas na tawa ni Beatrice mula sa loob. Ang tunog na yon ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang mga sugat, isang huling sulyap sa langit, at dahan-dahang isinara ni Feliza ang pinto ng mansyon, isang pintong hindi na kailanman muling magkukulong sa kahit na sino. Sino ang mag-aakalang sa huli, ang pinakamahina sa paningin ng lahat, ang siyang magiging pinakamalakas na haligi ng katarungan? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng makinang panahi ay tila isang bagong tibok ng puso para sa mansyong dating naging saksi sa kadiliman. Isang taon na ang lumipas mula nang ang mga anino ng kasakiman ay pinalaya sa mga pader na ito, at sa bawat sulok na dati ay puno ng amoy ng lason at lihim, ngayoy nanunuot ang halimuyak ng sariwang sampagita at ang init ng bagong luto na pandesal. Nakatayo si Feliza sa gitna ng malawak na sala na ngayoy binago at ginawang isang maliwanag na silid-aralan.
Ang mga mamahaling muebles na dati ay simbolo ng pagmamayabang ni na Isabela ay pinalitan ng mahahabang lamesang kahoy kung saan nakahanay ang mga makinang panahi. Sa bawat makina ay may nakaupong isang babae, mga inang tulad niya na nakaranas ng pait ng buhay, mga batang babaeng naghahanap ng bagong simula. Dahan-dahanan lang sa pagtapak sa pedal, Maria. Mahinang paalala ni Felisa habang inaalabayan ang kamay ng isang batang ina. Ang pagtahi ay hindi lamang tungkol sa pagdidikit ng dalawang tela. Tungkol ito sa pagbuo ng isang bagay na matibay, isang bagay na hindi basta-basta mabubutas ng kahit anong hirap. Ang bawat hibla ng sinulid na dumadaan sa mga daliri ni Felisa ay wala ng bakas ng pait. Ang kanyang mga mata, bagamat may mga bagong kulubot ng pagtanda, ay nagliliwanag sa isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang mansyong ito, na tinawag nilang tahanan ng pag-asa, ay naging isang buhay na monumento ng kanyang muling pagkabuhay. Sa gitna ng kanyang pagtuturo, isang masayang tinig ang bumasag sa seryosong katahimikan ng silid. "Lola, tingnan niyo po ang ginawa ko." Tumakbo si Beatrice patungo sa kanya. Bitbit ang isang maliit na punda ng unan na may burda ng isang makulay na paru-paro. Ang bata ay masigla. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at ang takot na dati ay nakaukit sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Siya ang naging paboritong assistant ni Felisa sa pagtuturo, ang simbolo ng pag-asang muling sumibol mula sa gumuhong pundasyon ng kanilang pamilya. "Napakaganda, Beatrice, gaya ng isang tunay na dalubhasa," puri ni Felisa habang hinahalikan ng noo ng kanyang apo. Nang sumapit ang hapon, lumabas si Felisa sa beranda kung saan naghihintay si Lola Minda. May dalang 2 tasa ng mainit na kape ang kanyang matalik na kaibigan. Ang hangin ay malinis, dala ang amoy ng paparating na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Felisa sa bagyo. "Nabalitaan mo ba?" Mahinang tanong ni Minda ababang iniaabot ang kape. Ang hatol kay Federico at Isabela. 10 taon. Walang piyansa para sa mga kasong isinampal laban sa kanila. Napatigil si Felisa, ang kanyang paningin ay natuon sa malayo. Isang malalim na paghugot ng hininga ang kanyang ginawa. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang sariling anak ay nasa likod ng mga rehas, ngunit hindi na ito ang sakit na nakakaparalisa. Ito ay isang sakit na tinanggap na niya bilang bahagi ng katarungan. "Ipinagdarasal ko pa rin sila, Minda," bulong ni Felisa. "Ipinagdarasal ko na sa loob ng mga pader na yon, matutunan nilang tahiin ang sarili nilang mga wasak na budhi. Ang katarungan ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagtutuwid ng maling landas." Kinuha ni Felisa ang isang sobre mula sa kanyang bulsa, isang liham mula kay Federico na dumating nitong umaga. Hindi ito binuksan ni Felisa sa harap ng iba. Sa loob ng liham, ang bawat salita ay basang-basa ng pagsisisi. Ang bawat pangungusap ay humihingi ng isang bagay na matagal nang ibinigay ni Felisa. Patawad. "Pinatawad ko na sila, Minda. Matagal na." Pagpapatuloy ni Felisa habang dahan-dahang pinupunit ang sobre at hinahayaan ang mga piraso ng papel na tangayin ng hangin. "Dahil kung mananatili ang puot sa puso ko, ako pa rin ang magiging bilanggo sa bahay na ito, at ang kalayaang nakuha ko ay masyadong mahalaga para sayangin sa galit." Tumingin si Felisa sa paligid ng kanyang hardin. Nakita niya ang mga rosas na muling namumukadkad. Nakita niya ang mga bata sa silid-aralan na nagtatawanan habang nag-aaral ng bagong kasanayan. Ang mansyong ito ay hindi na isang kuta ng kasakiman. Ito ay naging isang bukas na bisig para sa lahat ng mga pusong naliligaw. Ang bawat tahi, bawat hibla, at bawat patak ng pawis ni Felisa sa buong buhay niya ay nagbunga sa wakas, hindi sa paraang inasahan niya, kundi sa paraang itinadhana ng langit. Ang renang puno ay nanatiling matatag, at mula sa kanyang pagtitiis, ang mga bagong sanga ay dahan-dahang tumutubo.
nagbibigay ng lilim sa mga nangangailangan. Handa na ang hapunan, Lola. Tawag ni Beatrice mula sa loob. Ngumiti si Felisa at tumayo. Hinawakan niya ang kamay ni Minda at dahan-dahang pumasok sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay wala ng bigat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa pinto at nakita ang kanyang lumang makinang panahi na ngayoy malinis at makintab na nakalagay sa gitna ng sala. Isang paalala na sa mundong ito, ang bawat pagkakamali ay maaaring itama at ang bawat sugat ay maaaring mahilom ng sapat na panahon at tunay na pagmamahal. Ang dapit hapon ay dahan-dahang naglalatag ng gintong kumot sa buong paligid ng mansyon, isang tanawin na tila ba ay huling halik ng araw sa isang mundong nakatagpo na ng kapayapaan. Sa loob ng malawak na hardin ng tahanan ng Pag-asa, ang mga rosas ay hindi na lamang basta mga halaman. Sila ay mga buhay na saksi sa paghilom ng mga sugat na dati ay inakalang habambuhay na magdurugo. Nakatira si Felisa sa kanyang paboritong tumba-tumba sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ang kanyang mga kamay ay hindi na humahawak ng mabigat na tela, kundi isang manipis at masilan na puntas para sa binyag ng isa sa mga sanggol na isinilang sa loob ng kanyang kanlungan. Ang bawat kilos ng kanyang mga daliri ay may kasamang dalangin, isang pasasalamat sa bawat hiningang ipinagkaloob sa kanya upang makita ang bungang ito ng kanyang pagtitiis. Lola, handa na po ang hapagkainan. Ang sabi po ni Maria, espesyal daw ang luto niya ngayon dahil kaarawan ng inyong muling pagkabuhay. Masayang wika ni Beatrice habang dahan-dahang lumalapit at nagmamano sa kanyang lola. Ang bata ay isa na ngayong dalaga. May dalang talino at pusong hinubog ng mga kwento ng katapatan at pag-asa ni Felisa. Siya ang naging kanang kamay ng kanyang lola sa pamamahala ng pundasyon, ang tagapagtanggol ng mga batang tulad niya na minsan ding naligaw sa gitna ng gulo ng kanilang mga magulang. Salamat, Beatrice. Mauna ka na sa loob. Susunod na ako pagkatapos kong pagmasdan ang huling sinag ng araw. Sagot ni Felisa. Ang kanyang boses ay may lalim ng isang karagatang tahimik na pagkatapos ng isang malakas na unos. Nang maiwan si Felisa sa katahimikan, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bulsa. Sa huling pahina nito, nakasulat ang mga salitang naging gabay niya sa nakalipas na mga taon. Ang mga magulang ay angre, at ang mga anak ay ang mga sanga. Kung pipiliin ng sanga na putulin ang kanyang pinagmulan upang lumipad ng mataas, ang tanging matatagpuan niya ay ang sariling pagkakatuyo sa gitna ng kalayaang walang pundasyon. Napangiti si Felisa. Naisip niya si Federico at Fabian. Ang galit na dati ay sumasakal sa kanyang leeg ay pinalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Ang katarungang nakamit niya ay hindi para sa kanilang pagkawasak, kundi para sa kanilang paggising. Sa bawat liham na natatanggap niya mula sa kanila, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng kanilang pagkatao, ang muling pagkilala sa halaga ng dangal kaysa sa yaman. Nakamit na ba niya ang kapayapaan? Opo, ang kapayapaang iyon ay hindi nanggaling sa pagpaparusa sa iba, kundi sa pagpapatawad sa sarili, pagpapatawad sa kanyang sariling pagkakamali ng labis na pagmamahal na naging dahilan ng pagiging bulag. Sa huli, natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol din sa pagtuturo kung paano maging responsable sa bawat biyayang natatanggap. Ang mansyong ito ay hindi na muling magiging saksi sa mga lihim at dusa. Ang bawat haligi nito ay puno na ng tawa ng mga batang muling nangarap at ng mga kababaihang muling natutong tumayo sa sariling mga paa. Ang bawat tahi ng makinang panahi ni Felisa ay nakabuo ng isang kumot na sapat na malaki upang yakapin ang lahat ng mga pusong nangangailangan ng init. Dahan-dahang tumayo si Felisa, ang kanyang mga hakbang sa damuhan ni Damuhan ay magaan,
Tila ba ang bigat ng mundo ay tuluyan na niyang naiwan sa dapit hapong yon. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa kanluran kung saan ang araw ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap sa langit. Walang pagsisisi, walang puot. Tanging ang dalisay na pasasalamat para sa isang buhay na tinahi ng dusa ngunit tinapos ng ligaya. Ang kwento ni Felisa ay hindi lamang kwento ng isang inang nagtagumpay. Ito ay kwento ng bawat pusong naniniwala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang sinulid ng pag-asa ay laging sapat upang muling mabuo ang wasak na tadhana. Sa loob ng tahanan ng pag-asa, ang ilaw ay mananatiling nakasindi, isang paalala na hanggat may nagmamahal, ang rinang kabutihan ay hindi kailanman mamatay. Sa bawat tahi ng sinulid at bawat tibok ng pusong natutong lumaban, isang paalala na hanggat may nagmamahal, ang ugat ng kabutihan ay hindi kailanman mamamatay. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa tahanan ng pag-asa, ngunit ang mga aral nito ay mananatiling nakaukit sa ating mga puso. Maraming salamat sa inyong tapat na pakikinig at sa paglalakbay kasama ko hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga huling tagpo ng buhay ni Lola Felisa, hindi ko mapigilang maramdaman ang isang matinding halo ng lungkot at ligaya. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang ilarawan ang bawat patak ng luhang inubos niya sa dilim. Ang sakit ng isang inang itinakwil ng sariling dugo. Ang kwentong ito ay hango sa mga anino ng realidad na madalas nating hindi pinapansin. Ang mga sakripisyo ng ating mga magulang na kung minsan ay tila nagiging pader na lamang na dinadaanan natin araw-araw nang hindi man lang tinitingnan. Nais ko sanang ang bawat salitang inyong narinig ay magsilbing isang munting liwanag sa gitna ng inyong sariling mga unos. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Para itong pagtatahi sa gitna ng dilim kung saan madalas tayong matutusok ng karayom ng nakaraan. Ngunit gaya ni Felisa, ipinakita niya sa atin na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpili na muling magsimula ng may malinis na budhi. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Lola Felisa, kaya niyo rin bang patawarin ang isang anak na nagtangkang kuhanin ang inyong huling hantungan? Sapat na ba ang 10 taon na pagbabayad ni na Federico at Isabela para sa kanilang mga kasalanan? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Pakisulat po ang inyong mga opinyon at nararamdaman sa ating comment section dahil ang inyong mga tinig ay mahalaga sa akin. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng kaunting init o inspirasyon sa inyong mga puso habang kayo ay abala sa inyong mga gawain, mangyaring pindutin ang like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Maraming salamat muli sa inyong oras at pag-unawa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pagsusumikap, pag-ibig at tagumpay ng ating mga dakilang ina. Manatiling matatag at puno ng pag-asa.